ng MWSS, Metropolitan Waterworks and Sewerage System, walang iba kundi si Engineer Patrick James Dizon. Engineer Patrick, si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Good morning! Sir Danny, magandang araw po sa ating lahat at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng inyong pong programa. Nako, kami ang dapat magpasalamat. At least marami kayong gusto sigurong kailangan ipaliwanag dahil nga mayroon yung mga ibang areas na nagsasabi na talaga may mga water shortage na ngayon. Ito ba ay bunsod ng dahil sa nararamdaman natin na sobrang init ng panahon? Opo. Sa ngayon po, Sir Danny, ay mabanggit ko lamang po na meron po tayong 3 dam po kasi ngayon na minomonitor din po. Dito po natin kinukuha yung 90% po na requirement po natin sa patubig dito sa Metro Manila. So sa ngayon naman po ay talaga pong mababa po talaga yung ating pong nakikitang elevation po ng ating reservoir na sa ngayon po ay nasa 183.61 po meters po ito. So kada araw po ay nasa around 48 centimeter or halos kalahating metro po kada araw po yung bawas po niya. Pero sa ngayon naman po ay hindi po tayo nabawasan ng alokasyon na nanggagaling dito sa reservoir. So yung mga nararamdaman po nating mga interruption po ay bunga po ito ng mga regular na maintenance naman po na ginagawa po natin regularly. Hindi, di ba karamihan ng supply natin, lalo na sa Metro Manila, is 90% sa Angat Dam. For now ho ba, ano ba ang level, water level ng Angat Dam natin, Engineer? Opo, sa ngayon po, nasa 183.61 meters so okay po, pa yan. Sir Dan. Okay pa yan, di ba? Kasi 180 yata, below 180, yun yung parang medyo critical level na ba yun? Ang ating critical level, Sir Danny, ay nasa 160 meters po. So nasa 23 meters pa po kalayo po yung ating pong critical level. Oo. Pero for now, syempre nagpo-pursue na ng mga strategies ang mga concessionaire, lalo na ang Manila Water at saka Maynilad. In terms of ano ho ba yung mga, let's say, ginagawa nila mga hakbang para at least ma-preserve yung talagang sufficient water supply? Opo, Sir Danny, simula pa po nung 2019 po, nung nangyari po yung ating water shortage po, ay ang MWSS po, ay inutusan na po yung ating pong konsesyonaryo, ang Maynilad at Manila Water, na mag-implement po ng ating pong mga additional na water sources po, aside from Angat Dam. So, kumukuha na rin po tayo ng mga tubig po dito sa Laguna Lake at meron na din po tayong mga naipatayong mga water treatment plants po dito. At aside from that po, ay meron na din pong naitayong bagong dams po, kasi po ang ating pong Angat Dam ay naitayo po yan 1967 pa po. So, simula po noon ay wala na pong mga ibang sources. Malaking pagkukuhanan ng tubig. So yung Wawa Dam po ay naitayo po nung last year po, nag-inaugurate na rin po ito at inaugurate po ito ng ating pong Pangulong Marcos. So aside from that, Sir Danny, para po naman po dito sa nalalapit po na El Nino po, ay kami po ay nag-implement na rin po ng ating pong mga water supply mitigating and contingency measures po, ito po yung mga additional na water sources po natin just in case po na mabawasan po yung ating pong alokasyon na nanggagaling sa Angat Dam. So ito pong mga deep wells po na nakatayo po sa iba't ibang lugar po dito sa Metro Manila. Around 129 deep wells na po yung ating pong naitayo at ready din po itong ma-operate po. Oo. So mga deep wells, at least makakatulong ito, tapos sabi mo yung Laguna Lake, parang another source yan, yung mga water treatment facility, yung sa Wawa Dam. Hindi pa sila fully operational for now as a source of our water in Metro Manila? Actually ngayon po, Sir Danny, nasa 4 na po yung actually 5 yung treatment plants po natin dito sa Laguna Lake po na nag-ooperate na rin po sa ngayon. At meron pa po tayong tinatayong 2 pa po na mag-ooperate din po this year, Sir Danny. Okay, so for now, marami na tayo pala yung pinagkukunan, pati yung mga water treatment facility. Can we say that kahit dumating itong El Nino, ano mga areas ang pwedeng makompromise sa tingin nyo na may problema sa water supply if ever na itong mag-hit kasi hanggang August yata itong itong El Nino if ever. Hanggang ngayon naman Sir Danny po yung ating pong sistema po all throughout the Metro Manila ay
gawa na po tayo ng mga additional water sources. So yung mga part po ng south po, no, ay dito po yung ating pong pinagkukuhanan na nanggagaling sa Laguna Lake po, no. Kasi po ang ating pong tubig na dito na nanggagaling sa Laguna Lake ay unpredictable po, no. So kung minsan po ay malabo, kung minsan hindi naman po malabo, kung Oo. minsan po ay nagkakaroon po ng mga algae, kung minsan ay wala din pong mga algae. So unpredictable po ito, kaya po tayo nag-i-implement po ng mga additional na planta po, no. Nag-construct po tayo ng additional planta dito sa Laguna Lake para po pagdating po ng ditong summer po ay hindi po tayo magkaroon po ng matinding water shortage, Sir Danny. Overall, tama ho ba na ang mas malaki ang pinoprovide na service ang Maynila, 'di ba? In terms of sakop, 'di ba? Mga 10.5 million ba ang people sa West Zone na Opo. binibigyan ng tubig ng pinoprovide na Maynila, tapos ang Manila Water is 7.8 million customers. Tama ho ba itong datos? Opo, tama po Sir Danny, nasa 22 million po yung ating pong customers po na sinusuplayan po dito sa Metro Manila. Kasama na din po yung ating pong lugar po sa may Cavite, Rizal, saka Bulacan area po, Sir Danny. Mhm. So, in terms of yung mga pangamba, let's say water rationing, hindi naman siguro dadating tayo sa punto na yun. Kasi baka magkaroon na naman ng intervention ng mga LGUs natin, di ba? Para tumulong sa pagrarasyon ng tubig. Yun kasi mahirap eh. Alam nyo yung tubig ang mahirap pag yun na nawala eh. Opo. Sir Danny, sa ngayon naman po, no, halos every month po ay nagkakaroon po tayo ng Interagency Technical Working Group meeting po, Ayun. no, kasama po ang ating National Water Resources Board, National Irrigation, NAPOCOR po, at saka ang ating pong mga concessionary para pag-usapan po, no, yung ating pong alokasyon dito sa Angat Dam. Kasi every month po namin dinidiscuss po ito, pero project din po namin ito kung kailangan bang magbawas po ng alokasyon o kailangan pong i-maintain lamang po yung alokasyon para po hindi po magkaroon ng ating pong interruption sa ating pong mga kababayan. So, gaya po kahapon po, no, ay nagkaroon po ng Board of Trustees meeting po ang ating MWSS sa National Water Resources Board at hindi po tayo nabawasan po ng alokasyon pagdating this May po, Sir Danny. So, patuloy din po na continuous po yung ating pong supply po ng tubig dito sa Metro Manila. Yun, at least nandun yung assurance nyo. At saka antabayanan namin yung mga developments kasi medyo talagang matindi ang init ng panahon eh. Kaya yun ang pangamba na mawalan ng tubig ang ating mga kababayan. Maraming salamat, Engineer. Maraming salamat po, Sir Danny. Okay. Yan Magandang tanghali. Yan ho. Magandang tanghali. Yan si Engineer Patrick James Dizon, Department Manager at ng Water and Sewerage Management Department ng MWSS. Okay, bago ako magtapos